Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, may basihan ba ang sabi ni Tatay Digong na weak na leader si PBBM or Pangulong Bongbong Marcos? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Before naging presidente ang mahal nating Pangulong PBBM or Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pagtakbo niya, nasa posisyon pa si Tatay Digong, palagi niyang sinasabi, weak na leader ito, weak, bangag, adik. Kung hindi sa kanyang ama, hindi ito maging presidente or maging senador. Teka lang, Tatay Digong, kung hindi din sa inyo, do you think maging vice president, maging mayor, congressman, si Paulo Duterte, maging congressman ba, maging mayor ba, or vice mayor si Basti Duterte at si Inday Sara? Di ba hindi din? Paano mo masabi na weak na leader si mahal nating Pangulong Bongbong Marcos? Wala ka naman basihan, basta sabihin mo lang weak na leader, period. Hindi mo pa nga na try, weak na. And then later on, sabihin mo na hindi naman kayo magkaaway ni Pangulong Bongbong Marcos. Paiba-iba talaga ang tumatakbo sa isip mo, Tatay Digong. Ewan ko lang kung saan mo kinukuha ang pumapasok sa isipan mo. Ang ating Pangulo is the only president na nakapauwi dito sa kay Mary Jane Veloso. Siya lang po sa time ni Presidente Pinoy, ginawa niyang lahat para mapauwi dito. Nag-request siya. Nang time nyo, sabihin nyo, okay, kung may kasalanan yan, ilagay nyo sa kulungan o execute nyo sa Indonesia. Pero si PBBM, gumawa siya ng paraan na ayon sa Indonesian authorities at napauwi dito successfully. Sa mga OFW, si Pangulong Bongbong Marcos, mahal niya. Nilagay sa pwesto si Secretary Ignacio, no? Na tumutulong sa mga problema ng mga OFW sa abroad. Okay? Marami siyang natulungan ng mga OFW. Okay? So, diyan makikita natin na hindi weak leader si Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi lang siya nagbumura, mabait lang siya. Pero ginagawa niya ang lahat para matulungan ang ating bayan. In terms of economy, marami siyang pinuntahan na bansa at in-encourage ang mga foreign investor na mag-invest dito sa Pilipinas na nakikita natin ngayon at nararamdaman. Mag-put up na mga businesses dito. So, paano mo sabihin na weak na leader? Okay? Tinutulungan niya ang military para mag-upgrade ng kanilang mga kagamitan, armas, para sa digmaan at maproteksyonan ang ating bayan. Yun bang weak na leader? Sabihin nyo may corruption, saan? Magbigay kayo ng halimbawa at mag-file kayo ng kaso. Sa totoo lang guys, before tayo magreklamo sa ating pamahalaan, tignan natin kung ano ang naitulong natin para sa bayan. Hindi lang puro reklamo. Kung may mga krimen nangyayari, sinisisi sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Bangag, bagong lipunan, etc. Walang basihan at the main purpose is to destroy the good image of our president. Yun lang po guys, sana po may nakuha po kayong aral na huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang na hindi naman totoo at walang basihan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman po kaibigan si Jake. Paalam.